Isang gabi, sa gitna ng dilim, nagpasya ang isang itim na pusa na bisitahin ang lungsod ng mga tao. Karaniwan ay hindi siya lumalabas sa kanyang teritoryo ng ganito, pero hiningi ng dragon na siya mismo ang gumawa nito dahil may pangako siya sa hari ng kaharian ng tao. Tuwing may bagong anak ang pamilyang Maharlika, hinihiling na magpadala ang dragon ng isa sa kanyang mga pusa upang makipagkita sa kanila, at kahit na ayaw ng dragon makipag-ugnayan sa mga tao, hindi siya nagtataksil sa kanyang pangako kapag ito ay naipangako na, kaya't inutusan niya ang itim na pusa na bisitahin ang bayan para sa kanya. Bagaman tiniyak niyang ang itim na pusa ay kailangan lamang dumaan at ipakita ang kanyang mukha ng kaunti upang matupad ang pangako, at pagkatapos ay maaari na siyang bumalik kaagad. Ngayon na nandito na talaga ang itim na pusa, hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin dahil walang tao sa paligid para makita siya o kumpirmahin na talagang bumisita siya. Naalala niya na lahat ng tao ay natutulog sa gabi, at gayon din, lahat ng pusa sa bayan ay tiyak na ginagawa rin ang parehong bagay, kaya nagpasya siyang maghanap ng daan papasok sa palasyo ng hari mag-isa. Inisip niya na ang higanteng estruktura doon ay tiyak na ang palasyo ng hari, kaya gumamit siya ng kaunting mahika upang mapalakas ang sarili at makatalo ng buo pataas sa mga pader, at sa totoo lang, humanga siya sa kakayahan ng mga tao na makabuo ng ganitong kahangahangang estruktura. Gayunpaman, kahit na nakapasok na siya sa palasyo, wala pa rin siyang ideya kung nasaan ang sanggol na dapat niyang makilala, kaya nagpasya siyang maghanap ng tahimik na lugar upang matulog muna upang makapagtanong siya sa umaga kapag gising na ang lahat ng tao. Gayunpaman, habang umaakyat siya sa isang kalapit na bintana, narinig niya ang ilang ungol mula sa isang kama malapit, at sa kanyang gulat, nakita niya ang sanggol na prinsipe na nakahiga doon. Sa simula, hindi sigurado ang itim na pusa kung ano ang kanyang tinitingnan dahil hindi pa siya nakakakita ng sanggol na tao noon, at hindi niya inaasahan na napakaliit nila habang ang mga tao ay napakalalaki. Nang mga sandaling iyon, nagising ang sanggol at napansin ang pusa, kaya malapit na siyang umiyak, pero ayaw talaga ng itim na pusa na mangyari iyon, kaya sinubukan niyang pakalmeyan ang sanggol sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang buntot sa harap nito, at sa kabutihang palad, nakuha nito ang atensyon ng sanggol at na-distract siya ng sapat upang tumigil sa pag-iyak. Kakatapos lang, isang katulong na narinig ang pag-iyak ng prinsipe kanina ang pumasok upang tingnan siya, at nagulat siya nang makita ang itim na pusa na nakatayo sa tabi ng prinsipe, pero nang mapagtanto niyang siya ang pusa na ipinadala ng dragon na pusa, alam niyang wala siyang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag ng pusa na hindi niya sinadyang makapasok, hindi lang niya makita ang sinuman sa labas, pero dahil nandyan siya, tinanong niya kung maaari ba niyang ipaalam sa hari na nandito siya upang makipagkita sa kanya bukas ng umaga, at pumayag ang katulong. Kinabukasan, nakatagpo ang itim na pusa sa hari sa silid ng trono, at ang hari ay isang napakalakas at matapat na tao, kaya't tinanong niya ang itim na pusa kung ano ang palagay niya sa kanyang anak hanggang ngayon. Ang itim na pusa ay hindi sigurado kung paano sasagutin ang tanong na iyon dahil ang bata ay bagong pang-anak pa lamang at halos hindi pa alam na siya ay umiiral, kaya't walang paraan upang malaman kung anong klaseng tao siya magiging, at nauunawaan iyon ng hari, kaya't hiniling ng hari sa pusa na manatili sa bayan ng kaunti at obserbahan ang prinsipe upang makita kung siya ay karapat-dapat sa suporta ng pusa. Sumang-ayon ang itim na pusa dito, pero sigurado siyang matagal pa bago niya maanalisa ang personalidad ng prinsipe. Ilang taon ang lumipas, at lumaki ang prinsipe na maganda at malakas kasama ang pusa sa kanyang tabi. Ngunit isang araw, habang naglalaro siya sa labas, aksidente niyang narinig ang pag-uusap ng itim na pusa at ng hari tungkol sa kung paano kasalukuyang nakikipagdigma ang kaharian sa realm ng mga demonyo, at ang hari ay personal na handang lumabas at makipaglaban kasama ang kanyang mga tao, ngunit bilang hari ng bansa, hindi siya basta-basta makakagawa ng kahit anong gusto niya. Naalala niya na narinig niyang kamakailan lang ay nagawa ng itim na pusa na patumbahin ng isang buong oso mag-isa, at alam ng hari kung gaano katibay ang mga oso, kaya't patunay iyon kung gaano kalakas ang itim na pusa, at kasalukuyan na siyang kilala bilang isang bayani sa mga catsists dahil wala ng ibang mga pusa na makakapagpatumba ng isang oso mag-isa. Gayunpaman, sinasabi ng itim na pusa na hindi iyon ganap na totoo dahil minsan ay pumatay siya ng oso kasama ang ilan sa kanyang mga kapatid, kaya sigurado siyang kayari nilang talunin ang isang oso tulad ng ginawa niya.
Nabigla ang pusa ng hari nang marinig niyang sinabi iyon at tinanong kung ibig bang sabihin ito ay isa si Kurubane sa mga sikat na kuting na magkakapatid na pumatay sa oso noong kabataan nila. At tinanong din niya kung may ideya ba siya kung ano ang ginagawa ng mga kapatid niya ngayon, pero kahit na magkakapatid sila, hindi sigurado si Kurubane kung ano ang ginagawa nila ngayon dahil matagal na silang hindi nagkikita, kahit na sigurado siyang ilan sa kanila ay nakarating na sa bayan na ito sa ganitong paraan o iba pa. Ang hari ay nasa sabik na marinig iyon dahil gusto niyang makilala ang mga kapatid ni Kurubane kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, tinawag ng prinsipe si Kurubane at hiniling na bumalik siya at magpatuloy sa paglalaro kasama siya dahil hindi masaya ang pag-akyat sa mga puno kung mag-isa lang, kaya't nagpaalam ang pusa sa hari sa ngayon at sumama sa prinsipe. Pagkalipas ng ilang panahon, ang demonyong hari na binanggit ng hari ng tao ay sa wakas natalo. At ang mga miyembro ng Hero Party na nagtulungan upang talunin ang demonyong hari ay bumisita sa lungsod upang pasalamatan ang hari sa pagpapadala ng mga supply upang tulungan sila sa laban, ngunit habang nagtitipon ang lahat upang makita ang mga adventurer na lumaban para sa kanila, nagulat si Kurubane nang malaman na isa sa mga bayani ay ang kanyang kapatid na natutong gumamit ng magic ng pagbabago upang makapagpanggap bilang tao. Hiningi ng kanyang kapatid na huwag siyang magsalita dahil nais niyang ipagpatuloy ang kanyang anyong tao ng kaunti pang panahon, at hindi naman balak ni Kurubane na ibulgar siya, ngunit nagulat siya na ang kanyang kapatid ay nagawang lumakas ng sapat upang mapatamba ang isang Demon King sa mga nakaraang taon. Ang pagtingin sa mga adventurer na iyon ay nag-iwan din ng malalim na impresyon sa prinsipe, kaya ng gabing iyon, sinabi ng prinsipe kay Kurubane na gusto niyang maging mas malakas, at nang tanungin kung bakit niya gusto ng lakas, sinabi ng prinsipe na dahil gusto niyang maging isang tao na karapat-dapat na makasama si Kurubane at para doon, kailangan niyang maglakbay ng marami upang mapabuti ang kanyang sarili. Ang sagot na iyon ay nakakaakit kay Kurubane, kaya nagpasya siyang mula noon, ay lalaan niya ang lahat ng mayroon siya sa pagsuporta sa paglago ng prinsipe, ngunit pinaalalahanan niya ang prinsipe na kakailanganin niya ng higit pa sa mahika kung nais niyang maglakbay sa mga pakikipagsapalaran. Sinabi niya na kailangan din niyang matutong gumamit ng sandata, at mukhang sabik na ang prinsipe na magsimula, kaya mula sa araw na iyon, nagsimula ang kanyang masusing pagsasanay. Pagdating ng ika-12 taong gulang ng prinsipe, siya ay sapat na ang lakas upang mapabagsak ang isang oso ng mag-isa, at kasalukuyan niyang hinihila ang nasabing oso patungo sa Guildhall upang maibenta ito. Siyempre, ayaw niyang masyadong magpanik ang mga manggagawa, kaya nagsinungaling siya at sinabing natagpuan lang niya ang oso sa gubat, pero walang naniwala sa kwentong iyon. Bago ang puntong ito, ang prinsipe ay dumadalo sa isang salo-salo sa kastilyo, at mukhang sikat na sikat siya dahil lahat ng mga kabataang babae sa salu-salo ay nahuhumaling sa kanya, at halos hindi nila mapaniwalaan na siya ay 12 taong gulang lamang nang siya ay mukhang napakalakas. Matapos makipagsayaw sa ilang mga dalaga, humingi ng paumanhin si Prinsipe Stan sa natitirang bahagi ng salu-salo dahil sa tingin niya'y nakakapagod ang buong kaganapan. Gusto niya ang katotohanang mataas ang pagtingin ng mga tao sa kanya, pero hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng mga babae sa paligid niya ay iniisip ang tungkol sa kanyang romansa dahil sa kasalukuyan ay hindi niya ito pinapansin. Gusto niyang kalimutan ito, kaya tinanong niya si Kurubane kung gusto nitong makipagsapalaran kasama siya, at nagustuhan ni Kurubane ang ideya dahil matagal na silang hindi nagkakasama sa Pangangaso. Pagkatapos, dumating ang isang kargamento ng alak para sa pagdiriwang ng kaarawan ng hari. At ginugol ni Stan ang unang kalahati ng araw sa pagdalo sa mga bisita at paggawa ng lahat ng dapat gawin ng isang mabuting prinsipe. Ngunit lahat ito ay para hindi magduda ang kanyang ama dahil sa sandaling lumihis ang hari ng tingin sa kanya, tumakas sina Stan at Kurubane mula sa kastilyo, nag-iwan ng mensahe na nagsasabing mag-a-adventure sila, at nang malaman ito ng hari, nagalit siya na pinayagan niyang lokohin siya ni Stan ng ganun-ganun na lang, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala sa kanilang kaligtasan dahil alam niyang sa lakas ni Stan at Kurubane, dapat ay maayos lang sila. Samantala, sina Kurubane at Stan ay kasalukuyang tumatakbo ng mabilis hanggat maaari upang makalabas sa kaharian bago sila makita, at ang plano nila ay pumunta sa kalapit na bansa upang sa wakas ay masimulan na ang kanilang pakikipagsapalaran. Matapos makalayo ng kaunti mula sa bayan, nagpasya sina Stan at Kurubane na huminto at magpahinga sa gabi, at upang siguraduhing hindi siya madaling makilala,
nagpasya si Stan na magpagupit. Ang plano niya ay magpanggap na isang probinsya nung walang muwang at pumunta sa susunod na bayan para makapagparehistro bilang isang adventurer, pero bago nila magawa iyon, kailangan muna nilang matulog, kaya agad na umakyat si Stan sa isang puno at mabilis na nakatulog. Ganoon din ang ginawa ni Kurobine, pero pagkatapos matulog sa malalambot na kama sa loob ng ilang taon, hindi na siya sanay matulog sa labas, at sa totoo lang, medyo nahihiya siya na mas madaling makapag-adjust si Stan kaysa sa kanya. Pero pagdating kay Stan, napansin niya si Stan sa lupa na walang suot na damit maliban sa isang pang-ibaba, at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Kaya't ipinaliwanag ni Stan na naisip niyang dapat niyang ilibing ang lahat ng kanyang mga royal na damit sa ngayon dahil ang isang magarbong kasuotan tulad noon ay tiyak na makikilala siya ng mga tao, at nauunawaan ni Kurobine ang kanyang loika, ngunit nagsisimula na siyang isipin na baka masyado nang nahuhumaling si Stan dito. Sandali lang, nakita ni Stan ang isang di makahalata na kuneho malapit, at agad niya itong sinunggaban at sinimulang kainin ang hilaw. Nagulat si Kurobine at sinabi sa kanya na hindi niya dapat ginagawa iyon dahil baka magkasakit siya, pero sinabi ni Stan na wala siyang dapat ipag-alala dahil alam niya kung paano palakasin ang kanyang katawan gamit ang mahika para hindi siya magkasakit. Makaraan ng kaunti, narinig ni Stan ang tunog ng isang oso sa gubat, at sa kabila ng babala ni Kurobine na masyadong mapanganib na labanan ang isang oso dito, pinili pa rin ni Stan na sumugod ng walang pag-iisip, na nagpilit kay Kurobine na sumama rin upang suportahan siya, at magkasama nilang napabagsak ang oso, na nagdala sa atin pabalik sa Guildhall. Matapos ibenta ni Stan ang oso, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera, kaya nakabili na siya ng mga normal na damit at panimulang kagamitan ng isang adventurer, at talagang nasasabik siya rito, ngunit pinaalalahanan siya ni Kurobine na hindi siya dapat magmadali dahil nagsisimula pa lamang siya sa kanyang paglalakbay bilang isang adventurer. Sinabi niya na mahalaga para sa kanya na makakuha ng sandatang tunay na tumutugma sa kanyang lakas, at ngayon na naiisip ni Stan ito, ang kutsilyong binili niya ay medyo hindi mapagkakatiwalaan, kaya marahil hindi ito sulit. Kung kailangan niyang isipin ang isang sandata na pinakaangkop sa kanya, iyon ay ang marangyang espada na nagdadala ng mahika sa vault ng kastilyo sa kanilang tahanan, ngunit wala na siyang paraan para makuha iyon sa puntong ito, kaya nagpasya siyang magpatuloy na sanayin ang kanyang mahika at katawan hanggang makahanap siya ng magandang sandata. Kinabukasan, nag-empake sina Stan at Kurobine ng kanilang mga gamit at umalis sa bayan, at medyo naguguluhan pa rin ang mga tao sa bayan tungkol sa kanilang pagkikita kay Stan dahil ang bata ay talagang kakaiba. Ang katotohanan na nagdala siya ng buong oso sa bayan gamit ang isang kamay ay patunay na hindi siya ordinaryo, pero wala pa rin silang ideya kung sino siya. Gayunpaman, isang sandali lamang ang lumipas, may ulat na dumating mula sa kaharian, na nagsasabing tumakas ang prinsipe mula sa kabisera, at nagulat ang mga tao sa bayan nang malaman nilang kamukha ng prinsipe ang batang bagong umalis.